Hindi ko lubos sa kalaing sa tanang buhay ay mararanasan ko ang kababalagang ni sa hinuha ko ay hindi ko maiisip nun. Ang pangyayari ding ito ang siyang kamuntikan ng magpahamak sa buhay ng sanggol na dinadala ko ng mga panahon na ito. Ako nga pala si Lilith, Tubong Negros. Nais kong magbahagi ng aking karanasan sa inyong channel. Kung sakaling mabasa niyo man itong aking ipinapadalang kwento, lubos ko yung ipinagpapasalamat at kinakagalak. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pat uumpisahan ko na ang pagbabahagi. Taong 1999. Bagong salta pa lamang ako sa baryo ng aking asawang si Onse. Na mga taong ito ay buntis ako sa panganay at nasa ikalimang buwan na. Nagpatayo kami sa lupang binigay ng mga magulang ng asawa ko. Medyo liblib at malapit sa palayan ng lupang pinagtitirikan ng bahay namin. Pero ayos lang yun. Walang problema sa akin. Ang mahalaga naman sa akin ay may bahay kaming matitirahan. At kahit naliblib pa yon at malayo sa kabahayan, ay hindi naman kami nangungupahan. May malapit naman kaming kapitbahay kaya nga lang kaisa-isang bahay lang. At yun ay ang matandang si Lola Virginia. Ang kwento sa akin ng asawa ko ay matandang dalaga umano si Lola Virginia. Masyado kasi itong pihikan sa lalaki kaya tumanda na lamang itong walang asawa. Sinabi niya rin sa akin na bali-balita sa kanilang baryo na aswang umano si Lola Virginia. Pero kahit ganun pa man ang napapabalitaan ng asawa ko noong kabataan niya, hindi naman naniniwala ang mga magulang niya. Maging siya man ay hindi rin naniniwalang aswang ang matanda. Dahil sa wala namang katibayan ng mga kababaryo nila tungkol sa ipinaparatang ng mga itong aswang si Lola Virginia. Natatawa na nga lang raw siya dahil ginawang panakot ng mga matatanda si Lola Virginia sa mga kabataang ayaw makinig. At patuloy pa rin nagpapalaboy-laboy sa oras na ng gabi. Kaya ikaw, kapag may nasagap kang bali-balita tungkol kay Lola Virginia, huwag ka kaagad maniniwala. Kawawa yung matanda napagbibintangan ng wala sa lugar. Anya pa. At sino namang nagsabi sa'yo mabilis ako maniniwala kaagad sa mga sinasabi ng iba? Ikaw talagang lalaki ka. Ilang taon na tayo magkasama, hindi mo pa rin ako kilala. Nakaingos kong wika sa kanya nun. Napangiti naman siya at nagwikang hindi naman sa ganun umano. Ang sa kanya lang, huwag kong iwasan si Lola Virginia at huwag kong katakutan. Dahil itinuring niya na itong kapamilya, kaya ganun rin umano ang gawin ko. Makalipas ang ilang linggo ay naging maayos naman ang aking paninirahan sa lugar ng asawa ko. Wala akong nagiging problema, lalo na sa pagkain. Dahil masipag at maraming diskarting ginagawa ang mister ko noon. Hindi rin naman ako naburyo sa bahay dahil may maliit na hardin naman akong pinagkakaabalahan. Kaya naman sa tuwing wala sa bahay ang asawa ko, ay sa hardin ako nakatambay palagi. Kung minsan naman ay pumupunta sa bahay ni Lola Virginia para makipagkwentuhan. Masasabi kong maayos at mabait kausap si Lola Virginia. Palangiti siya at magiliw. Palagi niyang kinukumusta ang ipinagbubuntis ko. Nagdadala rin siya ng mga prutas at gulay na galing sa mga pananim niya. Ang isa lang sa mga napansin ko kay Lola Virginia at ang hindi ko nagustuhan. Kapag nagagawi ako sa bahay niya, sa tuwing may inaabot akong pagkain o kaya naman ay may sadya ako, yun ay ang nalalangap kong kakaibang amoy sa kanya. Para bang tila malansang dugo na matagal nang naburo sa kusina ng bahay niya yon. Nung una, hindi ko na lamang muna pinansin yon. Naisip kong marahil ay wala lamang itong oras na maglinis ng bahay kaya palaging malansa ang bahay nito. Kahit nga na nasa bungad pa lamang ako ng pintuan, ay langhap na langhap ko ng amoy na yon.
Isa pa, iba ang presensya ng bahay dahil sa kahit may bintana ang kanyang bahay ay madilim ito at parang wala man ng liwanag na pumapasok. Basta, kakaiba ang bahay ni Lola Virginia sa lahat ng bahay na napuntahan ko. Sa bakuran pa nga lang ay ibang-iba ng presensya. Mabigat sa pakiramdam. Isang beses, mga pasado 6:00 mahigit na yon, nagpaalam sa akin ang asawa ko. Pupunta daw siya sa bahay ng kanyang mga magulang para kunin ang pera at pagkain na ibibigay sa amin. Pinayagan ko siya pero mahigpit ko siyang pinagbilinan. Mag-iingat ka at umuwi ka rin kaagad ha. Huwag ka nang sumabit pa sa mga kaibigan mo dahil baka mamaya niyan mapapainom ka naman. Anong oras ka na naman makakauwi? Wika ko sa kanya noon. Dahil nakaraan lang ay inumaga na siya sa inuman. Pumunta lamang siya sa bahay ng kanyang mga magulang pero noong papauwi na siya ay nadaanan niyang nag-iinuman ng mga kababata niya at inaya na siya ng inom noon. Ito namang magaling kong asawa. Pagdating sa alak hindi tumatanggi. Lumaklak siya ng lumaklak at walang pakialam kahit na ako lang mag-isa sa bahay. Hindi nga siya nag-aalala na baka mamaya ay may umaali-iligid na palang aswang sa bahay noon. Ano na lang yung gagawin ko? Ako lang mag-isa. Kaya bago umalis ang asawa ko para magtungo sa bahay ng mga biyenan ko, binilinan ko na siya at sinabihan ko na kung uulitin niya pang umaga na siya uuwi, ay wag na siyang umasa na may dadatnan pa siyang pamilya pagdating dito sa bahay. Dahil lalayasan ko siya kapag palagi siyang ganon. Mga ilang minuto nang nakaalis ang asawa ko, nakaramdam ako ng pagkabagot. Dahil sa naiinip ako sa bahay, napag-isip-isip kong ihatid ko na lamang muna ang ulam na itinabi ko para kay Lola Virginia. Kanina kasi, nung hinatid ko ang ulam sa bahay ng matanda, wala na siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Kaya naman itinabi ko na lamang muna at babalik na lamang ako sa bahay nito. Mabilis ko nang kinuha sa kusina ang ulam ng matanda. Lumabas na ako ng bahay para pumunta sa bahay ni Lola Virginia. Sana naman nasa bahay yung matandang yon. Kung kailan kasi hapon na kanina, saka pa siya umalis eh. Saan naman kaya siya nagpunta kanina? Sambit ko sa isipan. Nasa bakuran pa lamang ako ng bahay ni Lola Virginia. Tinatawag ko na siya. Pero kahit gaano pa kalakas ang boses ko ay wala pa ring sumasagot. Hindi sumagot si Lola Virginia. Lola Virginia, nariyan ka ba sa loob? May dala po akong ulam. Tawag ko ulit sa matanda. Nakita kong bukas ng bahagya ang pintuan. Marahan akong naglakad at sinilip ang nakauwang na pintuan. Sa pag-aakalang nasa loob lamang ng bahay ang matanda at baka hindi niya ako narinig. Lola Virginia, nandyan po ba kayo? Tawag ko muli. Wala pa rin akong naririnig na sagot. Naisip kong baka wala pa ang matanda o kaya naman ay nasa likuran o sa kusina ng bahay. Mas mainam pang pumasok na lamang ako at ilagay ko na lamang sa kusina ang ulam niya. Hindi naman siguro ito magagalit sa akin kung gagawin ko yon. Papasok na po ako, Lola Virginia. Ilalapag ko lang itong ulam sa kusina niyo. Sambit ko. Noong papasok pa lamang ako, ay may nalalanghap na naman akong kakaibang masangsang na amoy. Pero sa puntong yon ay hindi ko alam kung anong klaseng amoy yung humahalo sa bawat samyo ng hangin na sumasalubong sa akin. Mas lalo pang sumidhi ang malansang nalalanghap ko nung makalapit na ako ng tuluyan sa kusina ng matanda. Pero maya-maya pa, nanlaki ang mga mata ko at talagang nagilabot ako, Sir Seth. Dahil nakarinig ako ng sunod-sunod na ingay
at hindi ko alam kung saan nanggagaling ang ingay na yon. May hahalin tulad ko sa isang baboy na walang tigil sa pagkain, na tila ba gutom na gutom yon at walang hinto ang pagngasab ng bunganga nito ng pagkain. Nakakapangilabot pakinggan ang ingay na naririnig ko noon. Nang may lapag ko ng pagkain bitbit ko, bigla akong tinubuan ng kuryosidad sa katawan. Gusto kong malaman at makita kung ano ang ingay na naririnig ko noon. Pinakinggan kong maigi kung saan nanggagaling yon. Nang mapagtanto kong sa likuran ng bahay nagmula ang ingay, marahan akong naglakad at ingat na ingat akong hindi makalikha ng ingay. Dahil ang tumatakbo sa isipan ko ng mga sandaling yon ay isang ligaw na hayop ang nasa likod ng bahay ni Lola Virginia. Mamaya, mabangis na hayop pala yon. At kapag naalaramang may tao sa loob, baka bigla na lamang pumasok at abulin ako at lapain, di ba? Bukas pa naman ang pintuan sa kusina patungo sa likuran ng bahay. Nang makarating na ako sa pintuan, nagtago ako at bahagyang sinilip lamang sa labas. Ay liwanag naman ng buwan ng mga sandaling yon. Kaya hindi ako nahirapang tanawin ang bakuran ng bahay. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay napakunot noo ako nang makita ko ang matanda sa likuran ng bahay. Nakasalampak ito sa lupa na parabang nagkakalkal nun. Natanong ko sa isipan ko kung ano ang ginagawa niya. Bakit magulo ang kanyang mahabang buhok at nagsisitaasan yon, na parabang may sariling buhay. Nakatalikod ang matanda mula sa pinagkublihan ko. Kaya naman hindi ko alam kung ano nga ba ang ginagawa niya. Lola Virginia? Tawag ko sa matanda nun. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko. Nang sa walang ano-ano ay bigla itong lumingon sa akin. Kinabahan ako at napatakip sa bibig ang isang kamay. Nang makita kong nanlilimahid sa dugo ang mukha ng matanda. Nang tingnan ko ang kamay niya ay may hawak-hawak siyang laman loob ng hayop, na sa palagay ko ay galing yon sa bangkay na nakahandusay sa paanan niya. Rinig na rinig ko pa ang bawat pagnguya nito ng mga sariwang lamang loob na nasa kanyang bibig nun, habang tumutulo ang bawat katas ng lamang loob na inunguya-nguya niya mula sa bibig niya. Hindi ko na napigilang mapaduwal. Halos bumaliktad na ang sikmura ko. Kaya naman patakbo na akong lumabas ng bahay. Nung nasa labas na ako ng bahay ay bigla akong tinawag ng matanda. Siyempre lalo akong kinabahan nun, sa pag-aakalang may gagawin sa aking masamang matandang ito. Pero bago pa man ako makalayo ay biglang may humawak sa kamay ko. Kaya naman sigaw ako ng sigaw nun, dahil sa labis na takot. Lalo na nung makita ko ang duguang kamay ng matandang nakahawak sa braso ko. Sa garalgal na boses nito, nakikiusap ang matandang pakinggan ko muna siya. Mali umano ako sa inaakala ko dahil hindi siya masamang tao. Napatras ako. Total nakahawak na rin naman siya at wala akong ligtas nun. Nilakasan ko na lamang ang loob ko matapos kong marinig ang sinabi niya. Sige ho, magsalita po kayo at sabihin niyo sa akin kung ano yung mga sasabihin niyo. Isa akong aswang, pero wala akong balak na manakit ng kapwa ko tao. Kaya kong ipaliwanag sa iyo ang lahat, iha. Tanging mga hayop lang ang kinakain ko. Yun lang, wala nang iba. Wika nito. Hindi ko magawang sumagot matapos sabihin yun ng matanda. Habang pinagmamasdan ko siya ay nararamdaman ko ang sinsero sa mga mata niyang nagsasabi siya ng totoo. Huwag ka matakot sa akin, iha.
hindi kita sasaktan. Pamilya na ang turing ko sa'yo dahil asawa ka ni Onse. Anya pa. Bukas na lang po tayo mag-usap. Uwi na po ako dahil hinihintay na ako ng asawa ko. Pagsisinungaling ko at kinakabahan kong wika sa kanya. Pagkatapos ay mabilis na akong tumalikod at dagli-dagli nang naglakad pa uwi nun. Pagka-uwi ko, agaran kong isinarang maigi ang pintuan. Pumunta na ako ng kwarto at hindi na muling lumabas pa ng silid nun. Habang hinihintay ko ang pag-uwi ni Onse, hindi ako mapalagay. Natatakot akong baka puntahan ako ng matanda. Natatakot akong baka may gawin siyang hindi maganda sa akin nun. Sa bawat kaluskos na naririnig ko sa bakuran ng bahay, napapapitlag ako. Ginagapangan ng kilabot sa buong katawan. Napas-sign of the cross na lamang ako at napadasal na sana ay walang mangyaring masama sa akin. Nung makauwi ng asawa ko, pagkabungad na pagkabungad niya ay tinanong niya ako kung ayos lamang ba umanok ako nun. Namumutla daw kasi ako at parang balisat hindi mapalagay. Nag-aalangang tumango ako at sinabi sa kanyang ayos lamang ako. Nagsinungaling na lamang akong pagod lamang ako dahil sa marami lamang akong ginagawa. Sa totoo lang, naisip ko kasing hindi ko pwedeng sabihin sa asawa ko ang tungkol kay Lola Virginia. Dahil tiyak hindi siya maniniwala sa sasabihin ko. Baka sabihan pa akong sinungaling. Gumagawa-gawa lang ng kwento. Ang kasabihan pa naman ng asawa ko, maniniwala lamang siya sa isang bagay o pangyayari kung siya na mismo ang makakasaksi nun. Isa pa, wala namang ginawang hindi maganda sa akin si Lola Virginia. At wala naman siyang ipinapakitang masama sa akin nun. Purong kabutihan ang mga nakikita ko sa kanya. Marahil ay tama nga si Lola Virginia sa sinabi niyang hindi siya masamang aswang. Nga pala, nabigay mo na ba yung ulam kay Lola Virginia? Kung hindi pa, ako na yung magbibigay. Tanong niya. Ay, wag. Oo, binigay ko na. Kanina pa. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na. Ako na yung bahala dyan sa mga lilinisin. Wika niya sa akin na ang tinutukoy niya ay mga hugasin. Hindi kasi ako nakapaghugas kanina dahil sa takot na nararamdaman pagkagaling ko sa bahay ng matanda. Hindi na, Onse. Ako na ang bahala dyan bukas. Magpahinga na tayo dahil may trabaho ka pang gagawin bukas. Saad ko nun. Kinabukasan, kakaalis pa lamang ng asawa ko nang dumating sa bahay si Lola Virginia. Nagulat pa nga ako dahil hindi ko inaasahang pupunta siya sa bahay ng ganon kaaga. Nag-aalangan pa akong batiin siya dahil muli na namang sumikdo ang kabang nararamdaman ko. Magandang umaga. Ano po yung kailangan niyo, Lola Virginia? Sa may nahon at malumanay na boses, ay nagtanong ang matanda kung maaari ba kami mag-usap. Gusto niya lang magpaliwanag at magkausap kami ng masinsinan dahil alam niyang natatakot ako sa nakita kagabi. Tiningnan ko siya at binasa ang kanyang mga kinikilos kung talagang seryoso ba siya sa mga sinasabi. Baka kasi mamaya ay pakulo niya lamang yon at may gawin siyang hindi maganda sa akin. Dalawa lang kami noon. At batid kong walang makakatulong sa akin sa oras na may hindi magandang mangyari. Para hindi naman ako maging kabastos-bastos sa panauhin, ay pinaupo ko sa balkonahe si Lola Virginia para makapag-usap kami ng maayos. Isa-isang isinalaysay sa akin ni Lola Virginia kung anong angka ng pinagmulan niya. Aniya, isa siyang aswang na manlalayog na may lahi umanong mambabarang. Kaya siya umalis sa kanilang lugar dahil ayaw niyang sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang. Dahil ang gusto ng mga ito ay kumitil siya ng buhay ng tao parang sa ganon ay madagdagan ng kanyang lakas
at hindi kaagad siya mamamatay. Dahil sa ayaw niyang sundin ang mga kagustuhan ng kanyang angkan, lumayas siya at nagpakalayo-layo. Pilit na kinakalimutan ng nakaraan. Pero sadyang mapaglaro ang kapalaran nun. Dahil kahit anong gawin niyang pag-iwas na huwag kumain ng hilaw na karne. Pero sa tuwing nakakakita siya ng karning hilaw ay kumakalam ang kanyang sikmura. At takam na takam siya para yung tuksong hirap labanan. Kaya naman ang ginawa ni Lola, naghanap siya ng mga ligaw na hayop sa kagubatan. At yun ang kanyang kinain. Nang sa ganon ay mairaos niya ang gutom na nararamdaman nun. Sinanay niya rin ang kanyang sarili na sa tuwing nakakaamoy siya ng buntis at merong sakit, ay pinipigilan niya ang sariling makagawa ng malaking pagkakamaling alam niyang pagsisisihan niya sa huli. Noon ngang nasanay siya ay naging normal na sa kanyang amoy ng buntis sa tuwing may nakikita o nakakasalubong niya ito. Ang mas ikinagulat at hindi ako makapaniwala noon ay yung sabihin sa akin ni Lola Virginia na sa bawat gabing nagdaan ay palagi niya akong binabantayan. Marami raw kasi talaga mga aswang ang nagtatangkang lumapit sa akin at biktimahin ang dinadala kong sanggol. Yung napapansin kong umaali-aligi dumano sa bahay namin, ibang aswang ang may kagagawa nun. Kaya hindi raw ako inaatake nito. Yun ay dahil binalaan niya ang mga yon at pinagbantaan. Sa makalawa ay aalis ako at tutungo ako sa karatig baryo. Kaya hindi kita mababantayan ng ilang araw. Ang tanging maipapayo ko lamang sa iyo ay palagi kang magdala ng kapirasong luyang itim sa bulsa mo. Maglagay ka ng asin sa pintuan ng bahay at sa bintana. Wika niya. Dagdag niya pang wika, may nararamdaman pa daw siyang presensya ng mga nilalang na malapit sa bahay ko. At sa palagay niya ay nagmamanman lamang ang mga yon at nag-aabang ng pagkakataon. Kung maaari nga lang umano ay doon daw muna ako mamalagi sa bahay ng nanay ni Onse para mabantayan ako ng biyenan ko. Sinabi ko sa kanyang hindi ako pwede sa bahay ng mga biyenan ko dahil maliit lang naman ang bahay nila. Sa katunayan ay siksikan doon sa bahay ng mga magulang ni Onse dahil naroroon din ang isang kapatid ng asawa kong buntis nun. Kung ganon, mag-iingat ka na lamang palagi dito. Huwag kang lalabas ng bahay kapag magdadapit hapon na. Delikado ang mga katulad mong buntis na lumabas ng bahay kapag alanganing oras na. Paalala ng matanda nun. Maraming salamat po sa pag-aalala niyo, Lola Virginia. Pero wag po kayo mag-alala sa akin. Nandiyan naman yung asawa ko. Alam kong hindi niya ako papabayaan. Isang tipid ng ngiti lamang ang naging tugon ng matanda. Pagkatapos ng usapan naming iyon ay nagpaalam na sa akin ito. Pero bago pa man ito umalis, pinaalalahanan ako nitong mag-iingat palagi. Kinagabihan ng araw na yon, habang nakaiga na kami ng asawa ko, ay may narinig ako mga mahihinang yabag sa taas ng bubungan. Nung unay akala ko yapak lamang ng pusa yung namarahang humahakbang. Pero makalipas lamang ang ilang saglit, ay napansin kong mabibigat na ang mga yapak na naririnig ko sa taas ng bubungan. Para yung yapak na ng isang tao. Sa bawat pagtapak kasi ng mga paa, ay lumulundo ang bubungan ng bahay namin. Onse, anong ingay yon? Tanong ko sa asawa ko at muling tumingala sa bubungan. Sandali, titingnan ko, dito ka lang ha. Wag na wag kang lalabas ng bahay. Wika ng asawa ko noon. Nakita kong kinuha ng asawa ko ang itak na nakasukbit sa gilid ng pintuan. Bago niya yun binuksan. Hindi pa man ako nakapagsalita, ay mabilis na kumaripas ng takbo palabas ng bahay ang asawa ko. Isarado mo yung pintuan, Lilit.
Dalian mo! Kaagad na akong tumakbo papunta sa pintuan. At akmang isasara ko na sana yon. Nang sa isang malakas na paggaspas ng pakpak na tila isang malaking ibon ang narinig ko. Mabuti na lamang at kabilugan ng buwan noon kaya nakikita ko kung may tao ba sa labas. Mabilis ko nang isinara ang pintuan noong muling sabihin ng aking asawang, isarado ko na yon. Halos mga tog sa takot ang nararamdaman ko nang may biglang bumagsak sa lupa na nagmumula sa may bubungan ng bahay. Maya-maya pa ay may narinig na akong kakaibang huni. At nang dahil sa pag-aalala ko, naglakas loob na akong sumilip sa siwang ng bintana. Narinig ko kasing nagsisisigaw si Onse at para bang may nangyari sa kanyang hindi maganda. Nang makasilip na ako ay hindi ko napigilang gapangan ng kilabot sa buong katawan. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay nananayo ang mga balahibo ko sa batok. Nang makita ko ang isang nakakahilakbot na nilalang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, Sir Seth, kitang-kita ko ang mahabang buhok ng nilalang na yon. Sumasayad sa lupa at kusang gumagalaw. Nanlilisik ang mga mata at halos lumuha na. Ilang sandali pa ay nakita kong patakbong lumapit ang asawa ko at walang sabi-sabi ay inundayan ng itak ang nilalang na yon. Pero ang ginawang hakbang ng aking mister ay isang malaking pagkakamali. Dahil sa bago pa man siya makalapit sa nilalang, ay biglang nagsigalawan ang mga mahahabang buhok na yon. Mabilis na sumalubong yun kay Onse at agarang piniluputan nito ang buong katawan ng asawa ko. Pagkatapos ay ibiniti nito paitaas. Nakita ko pang kusang gumagalaw na tila ba buhay na buhay ang mga buhok na yon. Gumapang yun patungo sa leeg ni Onse. At mariing pinilipit ito. Naiiyak na ako matapos masaksiyan ang nangyari sa asawa ko. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko nun. Kaagad na akong lumabas ng pintuan at malakas na sumigaw ng, "Bitiwan mo yung asawa ko!" Nanlilisik ang mga mapupulang mata nitong tumingin sa akin. At walang kahirap-hirap na gumapang ang mga buhok nito patungo sa kinaroroonan ko. Narinig ko pang sumigaw si Onse sa paos na boses nun. Sinigawan niya akong bumalik na sa loob ng bahay at wag na akong lalabas. "Ano pa bang tinutunganga mo dyan? Bilisan mo na! Bumalik ka na sa loob!" Na mga oras na yon, natataranta na ako at hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Nang muli na namang sumigaw ang asawa ko sa paos na boses, saka pa lang ako nakakilos nun. Pero bago ko pa man may hakbang ang mga paa ko, isang malakas na paghaplot ng mahabang buhok ang nakita kong pumulupot sa katawan ko nun. Hirap na hirap akong makahinga at makagalaw dahil nakalingkis na sa buong katawan ko na parang ahas ang buhok ng nilalang. Napangiwi at napaigik na lamang ako nang maramdaman kong dahan-dahang gumagapang sa hita ko ang buhok na yon at pumailalim sa suot kong damit. Pakiramdam ko, anumang sandali ay mawawalan na ako ng ulirat. "Hayop ka! Bitiwan mo yung asawa ko! Papatayin kitang aswang ka!" "Onse, tulong! Tulungan mo ako! Ang tiyan ko!" Pagmamakaawa ko sa asawa ko nun. Sigaw ng sigaw si Onse at pilit na kumakawala sa nilalang. Pero kahit anong pilit na pagpupumiglas ang gawin niya, ay tila gigil naman ang nilalang dahil sa mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakasakal sa asawa ko. "Nanghiya ka! Makawala lang ako dito! Sisiguraduhin ko sa iyong mata mo lang yung walang latay, animal ka! Pagpipira-pirasuin kita hanggang sa hindi ka na makilala ng mga tao!" Bulyaw ng asawa ko noon.
Maya-maya pa, nang maramdaman kong pumailalim na ang buhok sa suot ko, pakiwari ko ay ilang sandali na lamang at puputok na ang pantog ko dahil sa higpit ng pagkakalingkis sa akin ng mga buhok na yon. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang bigla na lamang akong nabitiwan at kamuntikan na akong bumagsak sa lupa. Mabuti na lang at may isa pang buhok ang lumingkis sa katawan at dahan-dahan akong binaba sa lupa noon. Pagkalapat ng mga paa ko, nanlambot ang mga tuhod ko kaya kamuntikan na akong bumagsak. Pero bago pa man ako natumba ay mabilis na akong inalalay ni Onse. Onse, anong nangyari? Naguguluhan na tanong ko at parang papanawa na ako ng ulirat. Hindi sinagot ni Onse ang tanong ko. Sa halip ay tinanong niya ako kung ayos lamang ba ako o may masakit ba umano sa akin. Bilisan mo na, Onse. Ipasok mo na sa loob ng bahay ang asawa mo. Ako na ang bahala sa nilalang na ito. Narinig kong wika ng isang matanda sa garagal na boses at pamilyar sa pandinig ko ang tinig na yon. Nang tingnan ko kung sino ang nagmamay-ari ng boses na nag-utos kay Onse, nakita ko si Lola Virginia. Kahit na iba ang kaanyuan niya, alam kong siya yon at hindi ako maaaring magkamali. Minsan ko na siyang nakita sa ganung wangis. Hindi ko makakalimutan yon. Bago pa ako mawala ng malay, ay nakita ko nang naglalaban ng dalawang aswang sa nakakapanghilakbot na wangis. Madaling araw na nang magising ako, at sa pagdilat ng mga mata ko, ay nakita ko ang mga biyanan ko at si Lola Virginia. Napabalikwas ako nang maaalala ko ang nangyari. Napatanong ako kung nasaan na ang mga nilalang, ano ang nangyari nun. Sandali lang, Lilith. Huwag ka muna masyadong kumilos para hindi ka mapano at yung sanggol sa sinapupunan mo. Anya ni Onse. Muli akong kinabahan at tinanong pa ulit kay Onse kung nasaan na ang nilalang at ano ang nangyari. Mamaya na namin sasabihin sa'yo kung anong nangyari. Sa ngayon, huminahon ka muna. Ginagamot ka pa ni Mang Domeng. Mabuti na lang at maayos ka at ang anak natin. Wika ni Onse nun. Nang matapos niyang sabihin yon ay doon ko lang napagtantong. May mga dahon-dahon pa rin nakalagay sa binti ko at pinalutan yun ng tela. Nung sinubukan kong igalaw ang paa ko ay napangiwi na lamang ako dahil sa sakit na nararamdaman. Sinabi sa akin ng asawa kong napilayan umano ako at kamuntikan pang malaglag ang sanggol sa sinapupunan ko noon. Mabuti na lang at dumating si Lola Virginia para tulungan kami. Yung anak ko, ayos lang ba siya? Sigurado ka bang maayos lang siya sa sinapupunan ko? Nag-aalalang tanong ko noon. Ang albularyo ang sumagot sa tanong ko. Sinabi niyang huwag ko na raw alalahanin pang sanggol dahil nasa mabuting kalagayan na ito. Nagapan niya naman kaagad ang pagdurugo ko at napainom niya na ako ng pampakapit ng sanggol. Pero, mas mainam nang magpatingin ka na rin sa ospital para mabigyan ka ng gamot na pwedeng inumin ng isang buntis na kagaya mo. Hindi kasi kita pwedeng painumin ng kung ano-anong halamang gamot para dyan sa pilay mo. Dahil baka maapektuhan ng sanggol sa tiyan mo. Suwistyo namang gagamot. Sa pagdaan ng ilang minuto, medyo kumalma na ako. Saka pa lamang sila nagkwento nun kung ano ang nangyari noong nawalan ako ng malay. Ang matandang si Lola Virginia na ang nagsalaysay sa akin ng buong pangyayari. Aniya, hindi siya mapalagay ng gabing yon at palagi akong sumasagi sa isipan. Bukod doon ay naramdaman niyang merong hindi magandang nangyari sa akin. Kaya naman ang ginawa niya, nagmadali siyang umuwi. Ang sabi pa nga niya ay malakas raw ang radar ko sa kanya. Dahil kahit nasa malayo siya ay nararamdaman niyang may hindi magandang nangyayari sa akin ng gabing yon.
At yun na nga, sakto ngang papalapit pa lamang sa bahay ang matanda, ay nakita niyang ang isang gaya niyang manlalayog na aswang ay nakikipagbuno sa amin. Kaya mabilis na siyang lumapit sa nilalang at walang pag-aalinlangang itinarak sa katawan ng nilalang na yon ang matutulis niyang kuko. Iyon ang dahilan kung bakit nabitawan kami ng aswang na nagnanais bumiktima sa akin at sa sanggol. Halos inabot rin sila ng mahigit 1 oras sa pagpapalitan ng lakas pero sa kahuli-hulihan, natalo niyang nilalang na yon. Bago pa man nakatakas ang nilalang ay nilagyan niya na yon ng marka sa katawan at binaunan umano ng barang. Nang sa ganon ay hindi na muli pang bumalik. Pasensya ka na, Iha, kung medyo natagalan ako ng pagdating ha. Sa daan kasi papunta dito ay may mga nakakasagupa rin ako mga hindi magandang nilalang. Paghingi ng paumanhin ni Lola Virginia. Maluhaluhang nagpasalamat ako sa matanda dahil hindi ko lubos maisip na makakaligtas pa kami ng gabing yon. Nalaman ko rin na kaibigan pala ni Lola Virginia ang albularyong si Mang Doming. Noon ngang natapos ang sagupaan, siya na rin ang pumunta sa bahay ng albularyo. Nakiusap itong tulungan ako. Bago pa man siya bumalik ay dinaanan niya na mga magulang ni Onse para ibalita ang nangyari. Nung malaman naman ng mga magulang ng asawa ko ang nangyari ay agaran na silang pumunta sa bahay. Labis-labis ang pasasalamat ko sa matanda dahil sa ginawa nilang kabutihan. Noon ngang sumikat ng araw, ay dinala ako sa pampublikong pagamutan at pinatingnan ang pilay ko sa paa para mabigyan ako ng gamot. Magmula nga nang iligtas ako ni Lola Virginia mga kagiliw, ay mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Hindi na ako natatakot sa kanya kahit na alam kong aswang siya. Dahil komportable na ako sa kanyang walang mangyaring masama sa aming dalawa ng anak ko sa kamay ng matanda. Sa paglipas ng mga araw at linggo, ay wala nang aswang ang nagtatangkap ang lumapit sa akin. Maging sa baryo namin ay wala nang nagagawing aswang noon. Naging matagal ang pagsasama namin bilang magkaibigan o parang mag-ina na rin ni Aling Virginia. Hanggang sa pumanaw ito sa katandaang edad. Hindi ko lang alam kung meron ba itong pinagpasahan ng kanyang pagiging aswang. Pero isa lang ang naging alam ko. Namayapa siyang tahimik at tila ba tanggap niya na ang lahat. At halos niyakap niya na ang katahimikan at kapayapaan ng kamatayan.